every man the measure of faith. In verse 4, for as we have many members in one body, and all members have not the same office, so we being many are one body in Christ, and everyone members one of another. Pagpalain nawa ang salita ng Diyos. Amen. Ang katawan ni Kristo, ang church, ay kagaya sa katawan ng tao, na kung saan marami tayong mga parts sa ating katawan. May ulo, may mata, may ilong, may tainga, at may liig, mayroong tinatawag na kamay, may paa, mga kapatid ko, praise God. Pero ang bawat isa ay mayroong kanya-kanyang function. Amen. Pero lahat sila ay nabibilong sa isang katawan. Amen. Hindi sila nahiwalay. Yung kamay nasa katawan, nakakunik. Yung ulo nakakunik sa katawan. Yung liig nakakunik sa katawan. Yung paa nakakunik sa katawan. Yung mata nakakunik sa ulo at nakakunik din sa katawan. Pati ang tainga. Pero bilog sila sa isang katawan. At bawat bagay na mayroon sa katawan ay mayroong kanya-kanyang trabaho, mayroong kanya-kanyang opisina, mayroong kanya-kanyang function, mayroong kanya-kanyang ministry. Hindi pwedeng sabihin ng paa na kung saan sabihin niya sa kamay, sabihin ng paa sa kamay, kamay maglakad ka. Baligtad po yata yan. Hindi rin pwedeng sabihin ng tinatawag kamay sa tinatawag paa, kumain ka. Kundi ang paa, ang ministry ng paa ay naglalakad. Ang ministry ng kamay, praise God, ay siyang gumagawa. Praise God, na mag-function ang kamay. Hindi rin pwedeng sabihin ng kamay at ng mata doon sa kamay, kamay, ikaw ang makatingin, tingnan mo ang bagay na yan. No, mali siya mga kapatid. Ang trabaho ng mata ay siyang tumitingin, praise God, dahil yun ang kaniyang ministry. Amen. Sa church, mga kapatid, ang church po ay kinatawan, binubuo sa katawan ng ating Panginoong Kristo. May kanya-kanya tayong ministry. Everybody say amen. May kanya-kanyang ministry. Maaring ikaw ay mata, maaring ikaw ay tainga, maaring ikaw ay kamay, maaring ikaw ay paa, maaring ikaw ay bibig. Pero saan man tayo ilagay ng Diyos, tandaan po natin, bilong tayo sa katawan ng ating Panginoong Kristo. Praise God! At ang mahalaga, lahat tayo ay nagtatrabaho sa ating mga ministry. Amen. Everybody say praise the Lord. Praise the Lord. Kaya sa verse 1, mga kapatid, ina-emphasize ni Apostol Pablo sa Roman Church sa ating mga kapatid sa Romano. Ang sabi niya sa verse 1, I beseech you therefore, brethren, by the mercies of God, that ye present your bodies a living sacrifice, holy and acceptable unto God, which is your reasonable service. Bakit ito ang unang statement ng Diyos? Sa pagitan ni Apostol Pablo, na kung saan sinabi ng Biblia, I beseech you therefore, brethren, by the mercies of God, that ye present your bodies a living sacrifice, holy and acceptable unto God, which is your reasonable service. Why? Dahil gusto ng Diyos na lahat ng parte sa katawan ni Kristo sa church ay magiging kaaya-aya at katanggap-tanggap sa ating Panginoong Jesucristo. Everybody say praise the Lord. Praise the Lord. Gusto ng Diyos na ang mata natin ay maging kaaya-aya sa harapan ng Diyos. Amen. Gusto ng Diyos ng ating kamay ay maging kaaya-aya at katanggap-tanggap sa harapan ng ating Panginoong Jesucristo. Amen. Gusto ng Diyos ng ating mga paa ay kaaya-aya at karapat-dapat katanggap-tanggap sa harapan
Kristo. Gusto ng Diyos na ang ating puso ay kaya-aya at karapat-dapat sa harapan ng ating Panginoong Hesus Kristo. Amen. Kaya boldly yan yung sinabi na I beseech you therefore, brethren, holy and acceptable unto God, which is your reasonable service. Therefore, the message of the Lord this morning ay nagsasabing, be blessing to God. Amen. Be blessing to God all the time. Be blessing to God always. Hindi lamang sa araw ng linggo. Praise God na tayo ay karapat-dapat at kayaya sa Panginoon. But be blessing to God all the time in our lives. Be blessing to God always. Amen. Everybody say amen. Dahil ang Diyos hindi lamang tumitingin sa atin sa araw ng linggo. Ang Diyos tumitingin sa atin sa araw ng Lunes, Martes, Miyerkules, Huwebes, Biyernes, Sabado, Linggo, Lunes ulit. Amen. God is always looking for us. Bible says the eyes of the Lord is upon the righteous man. Ang mata ng Diyos ay nandoon sa mga matutuwid. Amen. To be acceptable unto the Lord means to live a life that pleases God. Ang pagiging katanggap-tanggap sa Panginoon ay yung buhay na kinalulugdan ng ating dakilang Diyos na buhay. To be acceptable unto the Lord means to live a life that pleases to God or that pleases God, adhering to His standards and commandments. Yan po yung tinatawag na nandoon yung loyalty mo, standard of loyalty, standard of honesty, standard of faithfulness sa paglilingkod natin sa ating Panginoong Hesus Kristo. Amen. You cannot hide in the sight of God. Essentially acting in a way that is considered good and righteous in His sight. Ito'y kinakailangan gawin, praise God, na kung saan, hallelujah, itong kaparaanang ito ay kinukonsidera na ito'y mabuti at matuwid sa harapan ng ating Panginoong Hesus Kristo. It signifies a dedication to following God's will and seeking to live according to His words. Ito po'y katuruan ng Panginoon. Amen. Everybody say amen. Ang sabi ng ating new appointee, EMD President, gusto ko makita po kayo nasa labas, hindi kayo magsushort. Mabuti na lang ang Vice and President hindi nagsalita na gusto ko rin makita na lahat ng mga nanay ay lumabas sa labas na magsushort. Amen. Nakalimutan yata. Hello? That's good concept. That's standard concept of God. Dahil ang United Pentecostal Church ay siyang nananatili na lang ngayon na mamuhay na may kabanalan, tamang pananamit, kaya-aya sa harapan ng ating Panginoong Hesus Kristo.
Kaya kung meron man kayong short, kayong mga nanay, mga young people, pag lumabas kayo, magpalda kayo. Amen. Hello? Kaya dumami na yung mga kapatid ko, yung mga rape, dahil din sa kagagawa ng babae. Magsuot pa naman ng palda ay napaka-exit. Sumakay ng jeep, mga kapatid ko. Nahihiya pala, katakot-takot na unang ibira, paatak mga kapatid ko. Pagbira, tumahumama na siya. Pero pag binitawan, bumabalik din. Ang sabi ng palda, kung magsasalita ka, kapag salita pa yung palda, mga kapatid, huwag mo na akong lukuhin. Alam mo namang maiksi ako eh. Tapos hilain mo ako, papa, hindi na ako mahihila. Hilain mo ako, pero hawakan mo. Dahil pag binitawan mo ako, babalik ako sa normal kong sukat. Amen. Eh kung lalaki nandiyan sa harapan mo, tapos ikaw nakapalda ka, palda ng ex, wala pang short. So ngayon mga kapatid ko, kung sa Bisaya pa, yung lalaki nakalibag-libag na. So ikaw pa yung naging dahilan para malibat yung lalaki. Eh, ang mahal kaya yan magpagamot sa doktor pa, balik yung kalimutaw sa tama. Nagkaduling-duling na, nakanana niya. So ikaw pa rin yung dahilan kung bakit siya nagkasala. Amen? At ikaw ang dahilan kung bakit siya makapag-isip na hindi maganda. Amen. Eh kung nakalunok na yan ng Julin, pagbaba mo, bababa niya siya, abangan ka. Susundan ka. Pag may pagkakataon, pwede ka pang i-rape. Pwede ka pang mulistihin. Diba? So minsan, ang kasalanan, hindi lahat sa lalaki. Amen. Ang puso ng kasalanan ay minsan nandyan din sa atin, mga babae. Ay, hindi atin, hindi naman ako babae, lalaki naman ako. Nasa inyo, mga babae. Kaya, salamat sa Panginoon. Nakilala natin ang Diyos. Nakilala natin ang katotohanan. Pinihisan tayo ng tama. Praise God. Upang hindi tayo kakahiya. Maging karapat-dapat tayo. E paano ngayon yun kung legs mo napakaputi at ang legs mo napakakinis? Eh wala man lang isang pikla. Bakit? Alaga mo sa lotion. Kung mayroong piklat, bibili ka ng gamot sa piklat. Diba may mga gamot na nga sa piklat? Yeah, yung muna nga, tigil ko sa inyo, maraming piklat yung mukha nyo. Ngayon, mga makikinis na parang hindi na kapasimula yata kayo. Everybody say amen? Amen. So ang pagsuot ng tama, isa yan sa magiging kaaya-aya sa harapan ng ating Panginoong Jesucristo. Why? Because we are belong in the body of our Lord Jesus Christ. He is the head, and we are the part of His body. Everybody say praise the Lord. Praise the Lord. Tayo naman mga lalaki, praise God. Pag lumabas tayo, kailangan nakapantalon tayo mga kapatid. Amen? Amen. Huwag mong ipakita yung tawag ito, huwag mong ipakita yung hita mong macho. Eh pag macho yung hita mo mga kapatid ko, magduling-duling din ang babae niya. Kala nyo mga lalaki lang ang magduling-duling? Eh ganun din ang mga babae. Huwag ka magsando kung napakaganda. Lumabas ka, huwag ka magsando. Bakit? Eh kung marami ang tawag yan, yung alon-alon. Sa akin kasi hindi na ito alon eh. Chocolate Hills. Dati yung katawan ko alon. Pero ngayon, Chocolate Hills, part of blessing. Huwag na kayo mangingay. Atin-atin lang ito, mga kapatid. Sinabi ko lang ito. Pag medyo alon-alon yung katawan mo, marami din naman kami Chocolate Hills dito. Ako, Brother Hans. Diba? Salamat tayo, Brother Hans. Mas meet pala tayo. Diba? Si Brother Noel pala eh. Bakit nila ganun din na? Bakit ang halata? Diba? Dati mga katawan namin, mga kapatid ko, mga alon-alon yan. Eh kung alon-alon ang katawan natin, o hindi man, pag lumabas tayo, kailangan nakadamit tayo.
Huwag tayo mag-sando. Hello? Kahit chocolate hills yung katawan mo, wala namang ibang tutoksohin sa Satanas kundi yung anak ng Diyos eh. Wow, ang gandang katawan ni Brad, oh. Wow, sando. Medyo flat sa dibdib. Tapos pagdating, medyo bumaba ng kaunti. Tapos medyo may paakyat. Oo. Tapos ang layo pa. Layo bago bumaba. Oo. Parang chocolate hills eh. So nagkaroon na ng hindi magandang isip mga kapatid ko yung babae. Kung bato-bato yung katawan, bato-bato yung alon-alon yung katawan mo, tawag yan? Ha? Abs. Oh. Kung bato-bato kasi nag-gym ka, tapos nakasando ka, dumaan yung mga chicks, mga kapatid ko, mga babae, na wala sa Panginoon. Wow! Sana ganyan yung mga asawa ko. Pero mo, pinagmanasahan ka na. Pero kung medyo marami namang buto-buto yung katawan natin, mas lalo natin itago o batin. O ano man ang kurma ng katawan. Hello? Marami mang lipak ng kawayan. Makita, praise God, o karang chocolate hills man, o kaya medyo abs man, magdamit tayo ng maayos bilang dapat at tayo-aya sa harapan ng ating Panginoon. Isigaw natin yun, pagmalaki natin yun. Bakit kayo naging kanyang Pentecostal kami? Amen. Diba? Pag pinakialaman yung buhok mo, bakit mahaba yung buhok mo? Dapat putulan mo. Hindi pwede. Bakit? Na Pentecostal kami. Nasa katuruan namin yan. Nasa Biblia yan. Ipagmalaki natin. Magpakilala ka na anak kang tunay na Diyos. Magpakilala ka na you are the real Pentecostal. Bakit ka nakialam sa buhok ko? Naingit ka ba? Mahaba ka rin. Alam niyo po mga kapatid ko, sinong kinukuha pala? Sinong kinukuha mo din sa shampoo? Maiksi ang buhok? O yung mahabang buhok? Haba. Ibig sabihin, maganda ang mahabang buhok. Amen. Secular yun, ha? Okay lang ba sa inyo matapos tayo ng 2:30? Amen. Ato yun lang, okay. Matatapos na tayo yan. Ganun yan mga kapatid, praise the Lord. Magkaroon tayo ng karapat-dapat at kaya-aya na buhay sa harapan ng ating Panginoon. Hindi bali may manunsya sa atin. Hindi bali mayroong mag-react sa atin na hindi maganda. Panindigan mo na ang katotohanan, gamit talaga ang kaaway. Puputyain ka talaga dahil namunga ka na. Anong bunga mo? Bunga ng katuwiran, bunga ng pagsunod, bunga ng pagbabago. Kaya nakikita ka na. Amen. Everybody sing amen. Amen. What the Bible says. Ako pa to, i-brief ko na lang. Let the word of my mouth and the meditation of the heart be acceptable in thy sight, O Lord, my strength and my Redeemer. Hindi lang pala panlabas ang dapat nating baguhin. Para tayo ay karapat-dapat sa Panginoon. Pati yung ating panloob, yung ating pananalita, amen. Yung ating isip, pag-iisip mga kapatid. Hello? Huwag tayong mag-isip ng masama, mga kapatid. Huwag tayong mag-isip ng mga puros na ng mga Korean, mga paborito natin, mga iniisip mga kapatid ko sa cellphone. Minsan din bigyan natin ng time ang mag-isip sa salita ng Diyos, ang mag-isip sa kabutihan ng Panginoon. Diba? Pangalawa yung bibig. Amen. Kailangan ang bibig may pagpipigil. Amen. Mag-ingat tayo mga kapatid. Amen. Hindi tayo binigyan ng bibig ng Panginoon para gamitin sa masama. Binigyan tayo ng bibig para gamitin natin sa pagbuburi, gamitin natin sa magagandang salita, gamitin natin sa magagandang bagay, gamitin natin lahat. Everybody say amen. Gamitin natin. Kaya pag tawag nito, pag nagalit yung isa, tahimik ka na lang. Huwag mo nang sabayan. Init yung isa, init ka rin, masunog talaga kayo.
Pag init apo yung isa, maging tubig ka. Pag dakdak yung isa, tahimik ka. Itigil din yan. Bakit? Pag wala nang sumasagot, itigil yan. Oo. Meron ang kwento mag-asawa, mga kapatid, tinanong siya na isang pastor. Nagsabi siya sa isang pastor. Sabi niya, pastor, alam mo, 50 years na kami sa aming relationship bilang mag-asawa. Golden. 50 years. Hindi na pamanghan yung pastor. Sabi ng pastor, ano sikreto yung brad, sister, kung bakit kayo umabot sa ganong edad? Sabi ng mag-asawa, una, pastor, ang Panginoon natin ay sinentro namin sa aming relasyon. Amen. Pero ganun pa man, hindi talaga maiwasan na mayroon talagang hindi pagkakunawaan. Minsan magsagutan kami. Sabi ng pastor, palagi ba kayo nag-aaway? Palagi, pastor, kahit sinintro namin si Kristo. Normal na lang siguro yan, pastor, sa mag-asawa. Sabi niya, normal yan sa inyo. Mayroon namang iba, bihira lang, hindi parehas-parehas. Pero sinukat na yan ng Panginoon na ma-overcome ninyo. Dahil hindi naman magbibigay ang Diyos ng pagsubok na hindi ninyo kaya makayanan. Amen. So ngayon, pag ginawa nyo, ba't umabot kayo ng 50 years? Yung iba, 30 years, 40 years. Lang, wala na. Umawit na ng awit na, please release me, let me go. Pero kayo, talagang lalong nag-iinlaban at wala na kayong mga ngipin. Sabi na, may ngipin naman kami, pastor, postiso. Ganun ba? May ngipin pala kayo, pero habang kayo nagsasalita kasi ang lalim na naman nyo, tapos wala na kayo, para na kayong mga aswang tingnan sabi ng pastor, anong ginagawa niyo, Brad, sister? Maliban doon na sinintro ninyo ang Panginoon sa puso ninyo. Ganito ginawa namin, pastor, habang kami nagpipray. Nagpray kami, Lord, bigyan mo kami ng wisdom at karunungan. Nasa panahon na kami ay magkagalit, mayroon kaming hindi pagkakaunawaan, ay ma-overcome namin, ma-solve namin. Sabi ng lalaki, alam mo, pastor, pag nagalit si Mrs., doon ako palagi sa balkon. Doon ako sa balkon. Inalisan ko siya. Dito siya sa sala. Dakdak siya ng dakdak. Doon ako sa balkon. Kaya sa katagalan, titigil siya dahil wala na ako Mahirap naman magsasalita ng walang tao. Doon siya sa balkon. Doon siya sa balkon. Ngayon, ikaw naman, mister. Ikaw naman, misis. Pag nagalit si mister, anong gagawin mo? Ganun din, pastor. Ano ginagawa ni mister? Ganun din ako. Pag nagalit si mister, kasi malakas ang boses ng lalaki, takbo ako, mga kapatid, takbo ako, pastor, sa barko namin. Sa katagalan, dakdak ni mister, wala naman ako doon, titigil din siya. Sabi niya, kumusta naman ngayon? Sabi niya, sa tulong ng Panginoon, pastor, kaming dalawa, 50 years na kami doon sa balkon. 50 years na sa balkon, pabalik-balik. At least, na-preserve nila. Hindi nila pinabayaan. Gumawa sila ng paraan para ma-preserve ang kanilang kamahalan. Dahil once na masira ang relasyon ninyo, sinira ninyo mag-asawa, sinira din ninyo ang pagiging kabahagi sa katawan ni Kristo, ng ating Panginoong Jesucristo. Diba? Ako na ba yan? Amen. Pag nagalit tayo sa pagbabala, pag naayos na, yakapan kayo ulit. O di honeymoon. Dagdag ulit pamilya. Diba? Alam niyo mga kapatid, sa pag-aasawa, hindi lang trabaho lahat sa Diyos Kung ma-preserve ninyo ang inyong relasyon, hindi lahat trabaho ng Diyos, mayroon din tayong gagawin. Amen. Tayong mag-asawa, mayroon tayong gagawin. Kaya nga tayo binigyan ng utak, puso, para umunawa at magmahal. Di ba? Minahal mo yan, magpakumbaba ka. Kahit maliit na isa, ikaw, magpakumbaba. Mag-take ka ng initiative. Time will come. Ang hirap kasi pag lahat kayo, dalawa kayo, nagpakuntisay pataas, ay hindi talaga malulutas ang problema na yan. Di ba?
Pero kapag ang isa nagpakumbaba, ang isa mataas ang pride, hindi pa rin malulutas ang gusto ng Diyos para ma-preserve bilang membro sa katawan ni Kristo. Mga kapatid, lahat tayo magpapakumbaba sa harapan ng Diyos. Bakit si praise the Lord? Praise the Lord. Dahil yung pride, wala pinipili yan. Yung pride, pwede niyang kahit wala kang pera, marami kang pera, pag nagpatalo ka sa pride, talagang akala mo sa sarili mo parang sino ka na eh. Pero kapag pinakontrol mo, binaba mo yung pride mo, hayaan mo ang kalooban ng Diyos, hayaan mo ang pagkupakumbabang Espiritu ang siyang maganap sa ating mga sarili, mga kapatid. Amen. Kaya mahirap talaga sa mag-asawa, lalo na kapag wala sa Panginoon yung karelasyon mo. Malaking problema yan. Kaya kayo mga young people, kung mayroon kayong karelasyon na wala sa Panginoon, pag hindi siya sumunod sa kondisyon mo na maglingkod siya sa Panginoon, huwag mo nang ituloy. Maraming gwapo sa mundo. Amen. Maraming nakapantalon. Hello? Marami kamukha ni Pascual. Kung sino man yung idol ng artista. Kasi yung mga babae, mahilig mamili. Kami mga lalaki, wala naman kami problema. Hindi kami magsabi mga kapatid ko na ang gusto namin is yung tall, dark, ganito, ganyan, panda, lahat. Wala eh. Wala. Pero yung mga babae, gusto ko yung tall, dark, ito, ganyan. Kaya natutulong yung buhay. Kaya mga lalaki, okay lang eh. Dahil ang prayer namin, kung anong ibigay ni Lord, basta sumunod sa Panginoon, yun ang gusto namin. Yun ang mahal namin. Diba? Alam, binigay si Mrs. Binigay ni Lord sa akin, hindi na ako tumanggi. Sinagot ko na siya. Bakit? Nagihan mo yung ibinigay ni Lord? Naramdaman ko, bigay ni Lord eh. O sige, sinagot na kita. Tayo na. Magmahala na tayo habang buhay. O tingnan mo, super in love siya sa akin. Mga rin sa amen? Amen. Di na niya ako makita mga kapatid ko sa... Di na niya ako makita na ilang oras. Tawag agad. Sigaw agad na. Kausap lang namin yan ngayon. Pag bumaba siya sa baba, galing sa taas, nag-uusap kami, nagtawanan kami, usap, baba siya mga kapatid ko. Pagbaba niya, kaapak pala niya doon sa baba na flooring. Tawag namin siya doon, nabis mo na naman ako. Ganun yung asawang in love. Ako naman, sagot naman ako, ma, huwag ka mag-alala, dito lang ako. I'm here for you. Diba? Ang sarap ng magbuhay ng mag-asawa kapag parehas kayo may Panginoon sa buhay. Huwag ninyong i-push niyo sarili niyo sa mga tao walang Panginoon. Pero pag sumunod siya sa standard mo, hallelujah, ako ay anak ng Diyos, ako ay member ng Pentecostal, United Pentecostal Church. Kung mahal mo ako, maglingkod ka sa Panginoon. Amen. Medyo ma-discern mo yung totoo at hindi. Pero pag sinabi niya sige na! Napipilitan mo yun, mahirap mag-isip-isip ka na. Hello? Mag-isip-isip ka na. Sige na! Hindi lang kita mahal eh. O, pag-aralan mo pa rin yan. Dahil malay mo, ang isip noon naglalaro na. Pagkatapos ng kasal, makasalan kami. Yari ka sa akin. Ikaw ang mayari sa akin. Dahil ngayon, sunod lang ako sa iyo pagsimba. Kung ano yung bautismo ako, magpabautismo ako. Pero pag makasal na kita, akin ka na eh. Dahil sinabi ng Biblia, pag makasal na kayo, ang babae pag-aari na ng lalaki. At ang lalaki pag-aari na ng babae. So, wala ka nang kawala doon. Gapos ka na. Doon na mag-umpisa yan.
Kaya ipapipray mo talaga ng gusto. Magandang makonvert talaga siya ng lubusan, mga kapatid. Praise God. Hallelujah. Dahil yan ang magandang buhay para hindi makita, masira ang pagiging membro sa katawan ng ating Panginoon. Amen. God said in the book of 1 Peter chapter 1 verse 16, this is the last Because it verse. is right. Kasi tatapos na tayo. Be ye holy. Because it is written, be ye holy, for I am holy. The reason why kung bakit tayo mabuhay ng kabanalan sa loob at sa kapanlabas, dahil banal ang ating Diyos na pinagpipilian. Amen. Kung hindi siya banal, dapat din hindi tayo banal. Kung sabi ng Biblia, banal ang Diyos. Kaya dapat lang tayo mamuhay na may kabanalan, hindi lang sa araw ng linggo, kundi